welcome to our newly launched 2025 EOTG podcast. Yeah. Yes. Magpapakilala po muna kami. My name is GM Bash. I'm Mentor Caroline. I'm Coach Frances. And also, I'm VP Jason Golbe. Yon. At nandito kami ngayon sa saan na tayo, bro? So, andito kami ngayon sa IT Park, isa sa pinakamagandang lugar dito ngayon sa Cebu. Yes. And then, bago kami mismo mag-podcast, kumain muna kami para busog at maganda yung pag-uusapan natin for tonight. So, andito kami ngayon sa Buffalo Wings. Grabe. Grabe, sa sobrang kain namin, nawasak ang aming body goal. Yeah. Wala nang body goal, ibang body goal na to, guys. Mentor? Iba na. Tapos meron pang binili si Coach FM. Ano yun, Coach? Yung sa Don Macchiato sa Coco Frozen Yogurt. Oh, Yes. masarap. Sarap Ang ice hirap cream. mag-diet sa IT Park. Puro Sarap ng pagkain. ice cream, guys. Mapapakanta ka ng Yes. ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Oh, grabe. So, enjoy kami kasi every week, lumalabas kami, meron kaming activity na switch on. Tapos, isa din sa kinonsider namin, why not share a snippet of our activities sa lahat na kanang malingaw pa na ba, kanang makuhan pa na mo sa social media ba, unsa din nilang mga gipasigig post dire. Yeah. Ano agad? So, karon ang nakanindot is that meron kaming ni-launch na tinatawag ngayon na foundational series wherein ang amo manggong community kaning Entreps on the Go or EOTG, ang among advocacy ba mutudlo gyud mi about Yes. digital entrepreneurship, naman may business gyud nagipadagan na among organization. Dayon, at the same time, nagtuturo din kami ng financial literacy, kaya ganing maka-help na uplift ng lives ng mga tao. Tapos ngayon guys, napansin ko, maraming mga tao, nag-goal talaga sila ng financial success this 2025. Yes. Year of the Snake. O, diba? So, in line sa ating, in line sa ating financial na, foundational na series, ang una kong na gustong i-share din na sa atin ba, nanindot na to storyaan, kana ganing The Wealth Mindset Blueprint. Unsa na? Andot na. Ano yung press? So, Paki-explain. Wealth Mindset Blueprint, meaning it's the blueprint how our mind operates so that we can attract more wealth na kanang dili ba kailangan na to ma-level up yung the way na tayo mag-isip para ma-attract natin yung gusto natin na wealth sa buhay natin. Ayun. And right now, we are on our first episode. Ang first Pilot episode episode. natin, maganda to, guys. Yes. Marami makarelate, guys. Ano yung pilot episode? Breaking the poverty cycle. Rewiring your brain for Nice. wealth. Magandang Oo, topic, Maganda no? yan. Ganda. So, usa sa nindot i-discuss, brother, and coaches, mentor, kanang karamihan kasi sa atin, nandun na tayo na gusto nating umasenso. Sino man namang hindi, no? Lahat. Madaming Lahat. masasarap na Oo. pagkain. Lahat gusto. Magagandang Lugar. lugar. Magagandang gamit. Dahil sarap bilhin. Pero, Gadgets. kahit anong hustle natin, bakit parang nasa kagipitan pa rin tayo na side? Ano yung isa sa nagko-cost noon? So, marami ang cost. Daghan yun sa hinungdan noon. Lain-lain man good per person. Pero, yung isa sa napansin ko is that yung tinatawag natin na scarcity mindset. Oo. Maraming matatamaan. Oo. Ako. Maraming makakarelate. Daghan dyan. So, daghan Siyempre. ngayon ka ng dili aware ba kay hindi man gud na tinuro sa atin. So, gusto namin yan i-shed to light kay para daghan ta sabay-sabay ta ninyo na mo level up karon na year. So, kinsa man ganahan ninyo na mo discuss og kanang about scarcity ba nakasuway mo ana? Nanay point sa inyong life na scarcity mo? Yes. Sobra. Unang-una, Mentor Si Mentor, Caroline, si Mentor. i-describe mo muna anong ibig sabihin ng scarcity. Ang scarcity mindset for me kasi yung takot ka sa lahat ng gagawin mo. Takot kang maubusan, takot kang gumastos, takot kang maghirap, which is, sa tingin mo, ayaw mong
dumadating sa point na ayaw mong maubusan ka. Kumbaga dumadating sa point na ikaw ay nagkukuripot, di ba? So, ako kasi guys, dumating sa point na sa point talaga ko na sabi ko, ayoko nito. Ayoko mabusan kasi ayoko maghirap. Pero, yung attitude ko na yon, yung pala yung nagiging reason kung bakit ako nagiging mahirap because of my scarcity mindset. So, ibig sabihin, ang scarcity mindset di ay is yung feeling na may paniniwala ka na limited lang ang pera sa mundo. Yes. So, natatakot kang maubusan. So, ginigipit mo yung sarili mo. O, di ba? Sino ba dito yung takot? Maubusan Takot maubusan ng pera. pera. Diba? Dapat talaga sure, no? Pero, Oo. ang kagandahan niyan, naano ko naman siya, nabago ko. Oh, okay. Palakpakan naman natin yan, ha? Yun. So, sige sa pamandere ganahan, ikaw, Coach FM, unsa man ang paraning mo, unsa may experience ni mo, like, mas may magod ng tayo ba, nagkukwento din tayo kung na-experience ba natin yung, at some point in our Yes. lives na naging scarcity tayo. So, ikaw, Coach. Ako din in my case naman, siguro yung scarcity is the environment. Kasi ako na pagkatao, hindi naman yung ganun na scarcity, pero napapansin ko kasi yan sa environment ko, and when I see that in my environment, for example, no, sa family, ganyan, nakikita ko na, ganito sila, yung sinabi nga ni mentor, yung naghihigpit ng pera, di ba? Parang hinahawakan mo kasi ayaw mong makawala, ganun. So, napansin ko sa family, and yung naisip ko na, siguro ganito yung normal, no? So, para maging ako sa kanila, para maging katulad ako sa kanila, then sinunod ko din sila na, ganito, yun, matakot maubusan. And then yung pinaka ko talaga is yung opportunities. Na, for example, sa school, ganyan, may opportunity, dalawa kami, may opportunity. Tapos, ang isip ko ba, gusto ko ako lang yung meron. Ayaw ko din sa okay. kanya, oo. Gusto ko na ako lang. So, feeling Ganun na. ni mo is Yes. that if you get something in life, may tao na may nawawala sa kanya. Yes, Kasi and- limited ang resources ng Yes, mundo. and then also din yung example, no, ganito, siya na nagka-score siya ng malaki. So, iba din yung mindset ko na, parang kinuha niya kung ano Oo. sana para sa akin. So, Oh, gano'n. okay. So, ang scarcity mo pagdating sa achievement, opportunity, mo po mo ha. yes. Sakto po. Hmm. Kasi ako din, nakasuway man sa Jugoana, na-experience ko din yan na ganyan ang mga emotion kasi hindi pa tayo aware ba Oo. about sa abundance sa mundo. Sige, si brother. May experience na brother kay. Marami ka may experience na scarcity. Madami daw siya. Ako mismo, for me, sobrang dami talaga. Kasi, syempre, unang-una, guys, here comes sa experience, syempre, na naranasan natin na sobrang hirap yung buhay. Yung tipo na konti lang yung mismo yung resources na meron ka, na yung tipo mismo na marami kang gusto, marami kang bilhin, then until such time na nung nakakapera ka na or may pera ka na, then gaya sabi mismo ni Mentor Caroline kanina, halos takot ka maubusan ng pera. So, pag mismo, na-realize ko lang, nung kumita na ako, parang yung pera, sobrang bagal na pumapasok. Yun. Kasi bakit? Pag the moment na ganun ka sa pera, meron pa nga mismong kasabihan, di ba, brother, na kumbaga, kung sa Bisaya pa, guys, pag ganun ka sa pera, para kang buksidor. Buksidor. Di ba? Oh, buksidor ka. Pag ganun. Para yung tipo mismo na natatakot ka na wala ng pera na papasok sa'yo. Pero kung mapapansin mo mismo, yung mga tao na parang ganun-ganun, para yung tinatawag natin, karatisyan. Sige, Diba? Kaya mapapansin mo, yung mga taong giver or palagastos, Tama. sila yun mismo na hindi naubusan ng pera. Then until such time, yung mismo na natutunan ko, kumbaga, kahit yung pera mo konti na lang, pero meron pa ding pera na dumadating sa'yo. Kasi bakit? Kumbaga, pag the moment na nabubuhay ka sa mundo nito, abundance, di ba? Kasi naalala ko dati, okay lang walang kain pero nakakain pa naman, nabubusog pa naman. Di ba? Walang namamatay, di ba? Kaya
maging abundance tayo. Yes, Yes. o 'di ba? Grabe no, kasi mostly ng scarcity, hindi natin maiwasan kasi unang-una na experience natin growing up in an environment Yes. na nag-create ng scarcity. Second is that nagkaroon din tayo ng financial struggle. So, kaning parang na-trauma tayo. Oh. May parang experience na trauma na feeling natin na hala, ayokong maulit na na-experience ko yung walang-wala ako. Kaya habang meron ako, kailangan na magtabi talaga ako. magtabi. Matatakot ka magpalabas. Pero okay raman na. Wala naman, iba din yung scarcity sa pagiging frugal, ha? Pagiging frugal means na, kanagaling, alam mo din kung kailan ka nagpapalabas at kailan hindi. Smart ka ba sa pera mo? Pero yung ang scarcity, ang pasabutan na niya, yung takot ka maubusan, ang number one doon na is yung fear na kulang ang pera mo. Kahadlok. O, mahadlok ka, Mahadlok ka. maugdan o kwarta. Takot paglabas ng So, ang number one dyan, na paano ba natin yan ma-fix is kailangan maayos natin yung blueprint natin. Usually kasi, yung alam natin pagdating sa pera, sa abundance, hindi kasi yan galing sa school. Hindi siya naturo sa atin. Mostly, merong mga experiences na nagdala sa atin sa behavior natin pagdating sa pera. So, ang way na na-counter ko, for example, sa ako guys ba, na-counter ko yon kasi may time talaga na struggle ako sa pera as in parang nakakapanghina pa naman. Masaway kwarta, may Grabe oy. Kasi kwarta, guys. Basta may kwarta mo, gawa pang Luya sakit. kayo. Paluya. Oo, Masaway grabe. kwarta, wakos yan. Pero tulad ni BP, naka-realize mo good ko na pag wala kang pera, na-realize ko, nakwento ko nga kanina, di ba guys, na hindi talaga umabot sa point na walang-wala ka. May biglang dumadating na blessing. Yes. At doon ko na-realize, abundant yun yung kalibutan. So, ang number one lang na need for me isa sa way na paano makonquer yung scarcity is tanggalin natin ang fear na maubusan or mawalan ng yung pera. fear talaga. Yes. Yun yung number one. Tinuod yun na, guys. Tanggalin yung takot. Oh, the moment na wala ka ng fear na attached na about sa pera na maubusan ka is the moment na unti-unti mong wini-welcome yung abundance. Yes. Oo. So ano yung para sa inyo na mga other tips na masulti ninyo para from scarcity mahimo na tag-abundant? Yes. Ikaw mentor, ikaw Coach FM. Okay, meron akong experience kasi in that ba na yung sabi ni GM na wala ka na talaga. Pero there really is, marirealize mo na kahit na sobrang struggle ka na, but merong darating. And then, unexpected pa talaga yun na darating. Uy, may blessing na dumadating. And then, ayun na nga, because of that, na realization ko, mas naging, same sasabi ni VP, karatisya na ako. Nabibigay na ako. So, mas naging giver na ako. Kasi, yun din yung, basta sa environment kung sa environment ko, meron mga bad example. Meron din sa environment ko, good example na nakita ko just like my uncle, na nakikita ko sobrang pamimigay niya sa iba. Tapos hindi talaga siya nauubusan up until now. Okay pa rin yung finances. So, yun yung ko na if you give, then mas may darating sa'yo. May concept Malaki. yan Coach FM. Kaya mo ba meron. yung di ba kasi yung pera is energy. Naniniwala kayo nun? energy, yes. So yung mga tao na masayahin, yung mga tao na grateful, mas na-attract nila yung positive. Ang pera kasi, syempre positive energy. Paano mo malaman na positive energy yung pera? Pag meron ka yan, masaya ka. Oo. Kilig ka Pag wala ka yan, malungkot ka. Nangihinap So, positive energy siya. So, parang it is, kaya currency din ang tawag sa kanya, flow. Flow. So, kung kung sa dugo pa na ang kwarta, guys. Kung imo na, hindi na mo ipa-flow ang kwarta. Huwag ka ma-stack up na niya. Matay ka. Ma-stack up, ma-stroke ka, ma-attack ka. Kay wa ka flow og tarong. So, para mo flow siya maayo, usa sa attitude para mahimo ka og abundant thinker kay giver ka, pero may limit din yun ha. Wag naman sobrang binigay mo na Mabubusan lahat. ka na lahat. Kunin mo na ang lahat sa akin. Wala ang aking Wag lang ang aking mahal.
Di ba? Hindi ganon. May give or balance eh. Yes, exactly. Oo. Saka malaki rin yung impact na the more na kung ano yung ina-attract mo. Oo. Yung ganyan nangyayari sa'yo. Yes. Wala kang pera, kaya wala kang pera. Ayun, the word. Scarcity kasi nagpo-focus ka sa kawalan mo, imbes Oo. nagpo-focus ka sa kung anong Mga parating, opportunities, opportunities, anong blessings na parating. Yes. So, sa'yo naman, BP, ano yung number one na nakita mo ding way na mabago yung from scarcity, maging abundant yung isang tao? For me, ito, nagawa ko to mismo ng Reels. So, eto lang, here comes sa pera, guys. Kung paulit-ulit natin sinasabi sa sarili natin na, kumbaga, wala kang pera, kung paulit-ulit mo yan sinasabi, di ba, pag tinatanong ka, sabi ka, bili ka nito, or ganyan, bili tayo nito, di ba, wala kang pera. So, paulit-ulit mo sinasabi, walang pera, walang pera, walang pera. So, ang pera, nagtatampo yan. Kaya mismo, parang nilalayo mo siya mismo. Then, kaya nga, eto, sabi kanina ni Pres, mas lalong lumalayo sa inyo yung opportunity, mas lumalayo sa inyo yung resources na meron ka. Kaya, wag na wag mong sasabihin pa ulit-ulit sa sarili mo na wala kang pera. Ang sabihin mo lang, i-train mo lang, ugaliin mo lang. Kasi napapaugali natin na meron tayong pera. Kasi madali kasi sabihin na walang pera. Pwedeng mong sabihin na may pera ka pero hindi lang sapat. Oh, Diba? hindi kasali sa budget. Hindi siya kasya sa budget ko. Oo, May pera ako, bro, pero hindi lang kasya sa budget ko. Oo, Ganon. Kasi tama. meron pa kasi akong mas inuuna pa. Pwedeng ganon. Hindi siya yung diba? priority mo. Oo. Tsaka iwasan mo ang palaging iniisip at binibigkas yung mga bagay na ayaw mong patuloy nangyayari sa'yo. Kasi may kasabihan na where Careful. attention goes, Oo. energy Energy flows. flows. So, Yan. kung ano yung palaging binabanggit mo at iniisip mo, yun palaging nagiging realidad mo. Tama. Napanay mo sumpay, bro. O niya ako agyad kwarta. Ayaw lagi. Wa na gay gisulti pag gid nimo, nagpadayo na gyud dino, nawa kay kwarta. Maunang wala na dyan. Oh, munang wala na jud. Ay, Dapat sulti. unang-una aside sa kanang bag-ohon nimo ang imong kuan, kanang imong i-realize ba na ang fear nimo imong i-minimize dayon ang mga things na imong gisulti, imong likayan. Oo. Usa pod na ayaw sige sulti sa imong problema ug mangita Oo. day kag solusyon di ay. Di ba? Daghan na Oo. pwede kana day mga tao day katong kanang nas parking lot bro ba. Oo. Bisag di ka kinahanglan og mo ana-ana nimo Mga patagaan sponsor. gyud mo. Barker. Barker, Mm, nay daghan pa maagi na walay puhunan na pwede ra gud ka maning kamo. Diba? So, na may daghan diskarte ron. Daghan kay kog nakaila ng mga tao na nag-start from scratch sila pero nagkaroon sila ng extra income, ginagdagan nila. So, Di ba? Biruin nyo po, guys. Badjaw, kumikita ng 45,000 per month. Mas malaki pang kinikita. Wala pang taras. dako pag sulod doon ako katong sa call center ko, gihahak nagibuang nga bito. Nakakapatukunog balay. Oh, Dahil mga may mga badyaw. beggar na nakapagpatayo ng bahay. Oh, di ba? Wala kasing tax. Yung panglimos, Diba? guys. Oh, diba? Wala tax. Sila gani, guys. May Oo. trabaho. Pero, makakita gyapon sila og resources. Oh. Diba? Lahi lang ilang way sa pagpangita og resources Maod, Jud. para maka-sustain sila pangangailanganan. Yes. Pero ang point dyan, hindi mo naman kailangan mag-beg, pero use your Yes. talent, kung anong talent na meron ka. Kung wala kang ibang talent, sipag na lang. Huwag yung wala ka naman pera, tamad ka pa. Yun yung Yan. problema mo na yun. Sipag, Diba? diskarte. Oh, kung wala ka, hindi ka magaling mag-drawing, hindi ka artsy, hindi ka marunong mag-edit ng video, edi maghanap ka ng yung labor Oo. na pwede mo madagdag. Service. Service na pwede ka maka-income ng extra. So, isa sa way na kung feeling mo limited ang pera sa buhay mo, dagdagan mo yung pagkakitaan mo. Pwede ka magnegosyo, pwede ka, daming pwede negosyo, pareho sa mo, online among negosyo, Pwede bisag Pagdinahan asa? mo, pwede bisag asa, bisag tabi, meron. Work from anywhere. Hashtag work from anywhere. So, Ah, diba? pwede ka maging ani sa amua, pwede po ka kanang lain. So, daghan kaayo ron. We live in a world of abundant Yes, opportunities, full but of opportunities. if you focus on your limits and also scarcity, hindi mo siya mapapansin kasi hindi siya yung pinaglalaanan mo ng focus. Yes, tama yan, correct. Pres. Tapos, isa din bro, gusto ko ipashare sa inyo yung ano ba yung importance, paano ba nakakatulong ang gratitude para ma-shift to abundance? Ano ba yung concept ng gratitude? For me, yung concept kasi ng gratitude, pag nagfo-focus ka, kahit
simpleng bagay lang, kahit isang bagay lang masasabi mo, thank you Lord kasi nakagising ako. With just that, na-notice mo na kasi yung mga bagay na mas magpapasalamat ka. If you just start with saying thank you. So, thank you Lord, nakagising ako. Thank you Lord, meron pa pala kaming ulam. Thank you Lord, kaya ako na late sa trabaho. Thank you Lord, kaya may traffic. Thank you Lord, kaya healthy. Tanan akong mga ka-workmates, nagkakasakit, pero ako thank you Lord. So, if you start with even just saying thank you sa isang bagay sa buhay mo, parang kasi yung like, thank Parang you. key siya, no? Parang key siya. Parang siyang key na, Ang dami. yung mind mo, may tinatawag kasi tayo na neuroplasticity. So, etong neuroplasticity is the concept na pag meron kang bagong inaaral na skill or may knowledge kang bago, your brain creates new neural pathways. Parang nag-i-evolve yung utak mo. So, if you practice something new, nagbabago ka talaga. Yes. Kasi magbabago yung utak mo, para mo yung software ba? Muna siya mo command center sa imong kaugalingon. So, the more na inaano mo, may bago kang ginagawa, nagbabago ka rin. Nagbabago yung outlook mo. So, Ayun. So, yun guys may natutunan kayo. Ano yun, Pres? Neuroplasticity. So, i-research Oh, nyo. wag yung hindi plastic ha. Neuroplasticity. 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 Plastic. Oh. Plasticity. Yan. Yan na, i-research nyo. Diba? Importante rin talaga na marunong kami pasalamat sa maliit o malaki mang bagay. Yes. Oh, karon pinaka last na lang ni. Okay. Usa ka kuan. Pinaka last na ni, daghan kay tagdabi episode 1 na kata. Para meron kayong aabangan. Sunod na sad na part. Dili ka tong part episode 2 na to. So, karon unsa ka importante? O di ba? Gaano ka importante sa mga Tagalog na ni? Yung mga kinakasama mo para maging abundant ka. Mentor Caroline. Mentor Caroline. Okay, no, nakitagalog rin ko. Okay, very important, di ba? Sabi nga nila, ito talaga, gusto ko talaga to na yung, importante yung nasusurround ka ng mga taong naka-align sa gusto mong mangyari. Yes. Yun. Di ba? Surround your people surround yourself sa mga taong successful kasi magiging kagaya ka nila. Yes. Surround yourself sa mga taong iniidolo mo na gusto mong maging katulad ka nila. Yes. Diba? Ang kagandahan talaga. Kung ikaw, gusto mo talaga may marating ka sa buhay porniha, kailangan isurround mo yung mga taong naka-align sa gusto mo. Yes. Okay? Tama. And dapat marunong ka rin umiwas sa mga tao na hindi makakatulong sa gusto mong marating sa buhay. Example, kanang ginahan ka mo asenso. Oo. Nya, ang palagi mong kasama, ang pinag-uusapan, problema, Chismis. chismis, utang, paano, nag-away, nagalit siya sa kaibigan niyang nagpautang sa kanya kasi hindi makapaghintay, ma-i-influence ka doon. Exactly. Pero kung kasama mo yung mga tao, kahit hindi man totally na super successful na, pero yung direction nila, yung pananaw nila is naka-align sa gusto mong mangyari sa buhay mo, dali ramang good kay kakagrow, kay Correct. importante kayo ang right environment. You need to have an environment where you can thrive. Yes. So, Tama dyan. careful ka kung sino yung kasama mo kasi yung scarcity kasi is a product of its environment, past experience. Yun yung dyan kasi nanggagaling. Pero kung totoo yung paniniwala mo na kulang ang pera sa mundo, bakit ang daming mayaman? Correct. Kaya Diba? Dapat Bakit ma-realize palaging yan. out of stock yung mga Apple. Apple na hindi na kami makabili yung ng bansa po. gadget na gusto namin kay palaging out of stock. Out of stock. Oh, so ibig sabihin kadaghan nakapalit di ay. Katagang pera sa Diba, bro? mundo. maraming pera. Maraming pera no. oo. Kung walay kwarta nganong nindot man anong daghan makay mga on diri on. Perti namong pangitag kan-anan ron. Ipulahan bitaw. So, naikwarta, daghan kwarta sa kalibutan, pero if your mind is not ready to see it, then you cannot see it with your eyes and hold it with your hands. Tama. Exactly. Mora na siya. So, Tayo. muna na siya guys. Naabtan yun, may dirig syam-syam dire ka ng grabe, kaya mong switch on right. And enjoy me. At least we showed you a couple of minutes sa mga pinag-uusapan namin. How we train and sa soon, di ba, kanang Excited din. excited me na kanang mas madaghan maganda kanang dili rata sa screen magtopic ani mag-share me kanang mga lain-lain lugar me diri within Cebu City. Then Yeah. soon labi na yung mga nasa taga Cebu lang. Luzon, Oh, Mindanao. darating ang time magkita-kita din tayo. Yes, Kahit taga dire na ta, guys. Mo ni ang mga datoon pero inato.
Mama. Oo. Wait lang, usa lang yung ibig sabihin ng inato. Inato, ibig sabihin, ang sabi na, Brad? Hirap naman. In the middle. In the middle, In the parang middle. yung Kaya yung mong style i-reach? niya, inato, parang Pwede tayo sa nare-reach ka, hindi middle ka class? social, hindi ka social na, ay, ayoko sa'yo kasi Sobrang hindi ka, rich. poor ka, parang ganon. Ay, Inato, oo. parang simple lang. Pwede Simple sa lang. lahat. Pwede sa Pwede lahat, lang. simple lang. Kaya namin magkipagsabayan kahit kanino, hindi kami nagja-judge Yes. kung nasa baba ka o ano, basta kahit ano man As gaano long na kalayo. dreamer. O as long as dreamer, kahit gaano kalayo yung narating mo, inato pa rin tayo. Hindi natin kinalimutan kung saan tayo nanggaling. Yes. Oh! Sakto ba, guys? Yun. Kung na yung mga Bisaya, please correct kung mali. Pakikala na si Mary sa inato. So, karon actually, mo na ni siya. Thank you so much for watching our first podcast. Chika na mga mga siya. Kita ka sunod. Don't forget to like, comment, share. Dahil Yes. ka nang comment nyo lang Click, yung click, mga click lang kayo. Tapos follow pa. Like, Pwede nyo po share. i-follow yung Anchors on the Go. Tapos kung meron kayong mga karaging natatak sa inyuhan na or meron kayong mga gustong idagdag na mga sarili nyo experience and mga realization, don't forget to comment lang at Comment. babasahin Yes. namin yon. So, once again, this is Anchors on the Go. See you! Sige. Yeah!